Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Purihin po natin at palakpakan si Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya, aleluya. Happy Easter po sa ating lahat. Ang minamahal ko mga kapatid, sama-sama po nating awitin ang papuri sa ating Panginoon Diyos. Papuri sa Diyos sa kaligtasan at sa May kapayapaan sa mga taong kinalulugyan niya. Pinupuri ka namin, inaraman ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuli ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, ang Halinang langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo ko, na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. sa kabilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayoy binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan.
sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay. Kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, sa amin lamang, na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at pagkatapos na siya'y muling inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siyang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Araw ngayon nang may kapal, magalak tayong magdiwang. Araw ngayon nang may kapal, magalak tayong magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag ay napakatatag at mananat. Ang taga-Israel, bayaang sabihin, kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay pas. Ang lakas ng puon yung nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibak na ating kaaway. Aking sinasabing, ako papan. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoong. Ang batong natakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higitay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoon.
kung iyong mamasdan ay kalubod. Nang may kapal, maganap tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayo kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumak ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroon ng Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa isip ninyo ang mga bagay na panlangit, ang mga bagay na panlupa, sapagkat nabatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita. Salamat sa Diyos. Si Kristo'y inihay na, pamaskong maabot tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Alleluia, alleluia, Umainyo ang Panginoon. at sumahin niyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang nalis ng batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, natakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa lagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." At si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Apa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamahang alagad. Uko ito at sumilip sa loob. Nakita ni nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ipinalot sa ulo. Dito kasama ng mga kayong lino, kung hindi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Masok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Di pa nila naunawa na sa kasulatan, kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.
Muli po, palapakan po natin ang Kristong muling nabuhay. The Lord is risen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesucristo'y nabuhay, siyang ating kaligtasan. Ito ang paulit-ulit nating pinahayag sa magdamagang pagdiriwang na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa totoo lang, ang tindi ng galak ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ay depende na kung paano natin pinalipas ang Kwaresma, lalo na ang mga mahal na araw. At dito ko kayo binabati sapagkat saksi ako kung papaano naging mainit ang pagsalubong ninyo sa kapistahang ito sa pamagitan ng mga banal na paglalakbay, banal na pagsasanay at gawang gawa. Angkop lamang at nararapat na ito'y may pahayag ng may kagalakan sapagkat ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sentro ng ating pananampalataya. Katulad ng ipinahayag ni San Pablo, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Ang Diyos ay may natatanging pamamaraan ng pagpapadama ng biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus sa Diocese ng Lipa. Una, ang biyaya ng muling pagkabuhay naging totoo at buhay sa mga pagdiriwang ng sakramento ng binyag at ng Eucharistia. Kung tayo'y binyagan ay pinunla sa atin ang bagong buhay ni Jesus, kung kaya tayo'y sinilang na muli sa tubig at sa Espiritu. Nawa ang bagong buhay na ito ni Jesus sa atin ay magbunga ng pagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. Sa Eucharistia, ating tinatanggap ang pagkain ng buhay, ang katuparan ng pangako ni Jesus. Ang kumakain ng aking laman at tuminom ng aking dugo'y nananatili sa akin at ako naman ay sa Kanya. Ang kagalakan at pasasalamat na ito ay buhay sa pandinig natin habang inaawit ang Alleluia. Ikalawa, ang biyaya ng muling pagkabuhay ay nadarama natin sa patuloy na pagdiriwang ng ika-50 taon ng pagka-arsidiosis ng Lipa at sa mga biyayang kalakip nito. Buhay si Jesus sa 14 na simbahang sa kapahintulutan ni Papa Francisco ay maaaring maging bukal ng mga biyaya ng indulhensya. Buhay si Jesus sa pagdiriwang ng Missionary Catechism of the Sacred Heart o MCSA sa kanilang ika-100 taon ng pagkakatatag bilang pang-dioceses na kongregasyon. Buhay din si Jesus sa pagpapasalamat natin sa ika-100 taon ng pagiging parokya ng Inbensyon de la Santa Cruz, Alitagtag, Batangas. Buhay si Jesus sa mga laiko na tumanggap ng parangal mula sa Santo Papa at sa akin bilang inyong Arsobispo bilang pagkilala sa kanilang natatanging paglilingkod sa archdiocese at sa parokya. Naipagkaloob din sa Caravans sa Isla Verde, hindi lamang ang tulong pinansyal kung hindi ang mga kagamitan na kinakailangan ng mga mahihirap. Buhay si Jesus sa pag-isabuhay ng alay kapwa na may Batanggenyong mukha at panlasa, ang Alwase, Archdiocesan Lenten Way of Almsgiving towards Sanctification and Evangelization. Kasabay ng pag-aalwas ng ating kaluluwa patungo sa kabanalan, ang alwase ay ang konkretong pag-aalwas ng mga labi at hindi na ginagamit ng mga kagamitan upang mapakinabangan ng mga mahihirap. Buhay si Jesus! Napakaraming pamaraan ng pagtulong sa kapwa na tanda ng buhay na diwa ni Jesus sa bawat isa sa atin. At ikatlo, buhay si Jesus sa ating pagsasabuhay ng pangarap ni Papa Francisco sa buong simbahan na tayo ay maging synodal church.
Isang simbahang sama-samang naglalakbay sa diwa ng pagkakaisa, pakikibahagi at pagmimisyon. Ito ay isang simbahang nakikinig, nakikidama at naglilingkod sa isa't isa. Nabunga na rin ng isang malalim na pakikipag-ugnay at pakikisa sa Diyos na dulot ay kapayapaan. Hindi natin malilimutan ang mensahe ng Santo Papa noong isang taon tungkol sa kapayapaan. Sinabi ni Papa Francisco, peace is possible. Peace is a duty. Peace is everyone's prime responsibility. Pagkatapos ng misa ng muling pangkabuhay, may tradisyon tayo mga Pilipino ng salubong, saan si Maria at si Jesus ay nagtagpo pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Nadagit ng anghel ang lambong ng pagluluksa sa mukha ng mahal na birhen. Susundan ito ng pag-indak ng mga karaniwan ay mga musmos na mananayaw na may dalang pandila ng tagumpay upang ipagdiwang ang saya ng muling pagkabuhay. Nawa ay palagi tayong gabayan ni Maria, kapalapit kay Jesus, upang palagi tayong umawit ng may galak. Si Jesucristo ay nabuhay, siyang ating kaligtasan. Tingin din natin kay San Jose, ating patron ng Archdiocese, na sa pamamagitan niya, pakita sa atin ng Diyos ang nag-uumapaw na biyaya ng pagkabuhay muli ni Jesus. Purihin natin si Jesus na nabuhay muli at nagpaparamdam ng kapangyarihan ng biyaya ng muling pagkabuhay. Pagpalain tayong lahat sa umagang ito. Happy Easter sa inyong lahat. Lubhang kagalang-galang Gilbert A. Garcera, Didi, Arsobispo ng Lipa. Ngayon po ay gagawin po natin ang pagsasariwa po ng ating pangako sa pagbibinyag. Magstayo po ang lahat. Ang minamahal kong mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nalibing kasama niya nung tayo binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda ay tsariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Taligdan natin ang kasama at kasalanan, harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga masang kanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo ay makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukalan ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at masang kanib ng kanyang angkan, pakisagot po ninyo ang 3 katanungang ito. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kakitakit na tukso ng kasamaan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas, na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Inamay ating harapin ang ating pananampalataya kung kayo'y makapangangako magsisigap mamuhay bilang mga kinararangal na anak ng Diyos. Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangako magsigap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Yesus, gagawin niyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran at tarong at paglilingkod sa lahat na linsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na pinanganak ni Santa Maria Birhen,
ipinako sa krus na matay, nilibing muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at yung sisigapin ninyong mapaunlad ng kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Yesus, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos sa makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling sinilang sa tubig at Espiritu Santo. Lunganuwa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibigyang, isang Panginoon, ang kinilating lahat. Aminin ni Jesus, noong siya'y lumisan. Tayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang pininating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Alisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang pininating lahat. Ano makikilala, dapat nilang pag-ibig, wala nang iba pa. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang pininating lahat. Nabilin ni Jesus, noong siya'y lumisan. Tayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibigyan, isang Panginoon, ang pininating lahat. Pwede na pong patayin. Inubos-bos tayo ng galak at pag-asa ng mensahe ng Pasko ng Pagkabuhay. Nadarama natin ang tapat na hangaring magpanibagong buhay na may katapatan, kalinisan, pagdadalaga at pag-ibig. Hingin natin sa Panginoon ang lahat ng ito'y magkaroon ng katuparan habang idinadalangin natin. Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami.
upang ang sambayanan ng mga mananampalataya ay magbigay sa pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pagbabagong loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang Santo Papa, ating obispo, at lahat ng ating mga pinunong espiritual ay magtamo ng kasiyahan at kapayapaang at sa muling pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan ay makatagpo sa pagkabuhay, sa muling pagkabuhay ng lakas upang mamuhay ng tapat sa Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang mga nasisiraan ng loob sa di masupil na karahasan, paniniil at paghihirap ay makatagpo sa muling pagkabuhay ng kinakailangang lakas ng loob upang magpatuloy sa pagtatatag ng isang matinong lipunan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay makatanggap ng pagpapala ng muling pagkabuhay, isang malalim na pagpapanibago sa ating pagpapahalagang moral, panlipunan, pangkabuhayan at politikal na mga institusyon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon Diyos, ang kaniningan nawa ng muling pagkabuhay ni Kristo ang tumanglaw lagi sa aming mga buhay. At ang aming mga kaisipan, salita at gawain nawa ang magpatotoo sa bagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin po kayo mga kapatid, ibang ating paghahay na igalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal. Para sa muling pagsilang at pakinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon lalong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupad na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili ng buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ng kasalanan sa libutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin kanyang inilupig. Sa pagkabuhay na bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa nawalang upay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming mawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito na mga kalob namin tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Nialay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupko, pagkakais at pagtataguyod, ang mga kaanib nito na San Sinukob, ay ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Arsobispo Gilbert ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsikap naming maging tapat sa iyo. Ang pag-aang ito ng pagpupuri aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong kadakilaang Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, pinararangalan po namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na malulhating laging Berhem, hindi ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose,
ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, Santiago, Juan, Tomas, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemento, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Kaysa ng buong simbahan, pinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo bilang Diyos na totoo, na malagi pa ring taong totoo. Pinararangalan namin ngayon, unang-una, ang ina ng Diyos, Panginoon naming Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging birhen. Ama namin, iyon tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkalo, bilin mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mo ipahintulot na kami mawalay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu katotohanan. Kaya para sa amin ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesu Kristo. Noong bispiras ng kaniyang pagpapakasakit, hinawakan niyang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo Diyos, Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, Kami natmos mong tunay, O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming lahat, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal, ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Inugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pagyak niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iri ng galing, nihandog namin sa iyong katas-tasang kamahalan ng paghahaing ito, nakatatang itanging dalisay ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa pag-aay ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inindang tinapit alak na Melkisedek, na paring hinirang mo, paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihan Diyos, iniling namin yung ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay nito sa dakilang dambanang nasa iyong harap,
upang sa pagsasalo sa balang katawan ng dugo ng iyong anak, sa pakinabang namin dito sa banal mong hapag, kami mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, hiring alalahanin ng mga anak mong naunang yumao sa amin, sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalatay kalintaglay, at sila ngayon ay aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ng Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang ngayong pagbiyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalan mong lingkod, kami rin nagtitiwala sa iyong nagumapaw na pagkamapagbigay. Sa aming pamumuhay araw-araw, kaya pagindapating mo rin kami makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, asama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, at ng lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, o hindi pa kundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kanyang pamamagitan ng tanang mabubuting kaloob mong ito, ay lagi mong pinahiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, sama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sumasalangit ka sa mahina,
Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Isokristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan po ng Panginoon lagi ng sumainyo. At sumaiyo. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa ating lahat. Happy Easter po. Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinagali sa makasalanan sa libutan, pahal po tayong lahat na mga inanan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Nag-aalay ng buong
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ingapin mong lagi kaming sambayan mo upang sa pinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Sa inyo rin. Makikiyuko po ng inyong mga ulo para po sa pagbabasbas. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng kanyang anak, pinagaling tayo ng Diyos, matupad nawa ang kanyang mga pangako at pagkalooban kayo ng buhay na walang hanggan. Tinangis ninyo mga pagdurusan ni Kristo, pinagdiriwang ninyo ngayon ang kanyang muling pagkabuhay, dumulog nawa kayo ng buong galak sa kapistahang walang hanggan. Amen. Kawa nawa kayo ni Kristong muling nabuhay ngayong Pasko ng pagkabuhay at iligtas kayo sa lahat ng masama. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng ating makapangyarihan Diyos, ang ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ihandog na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia.